Mga kapatid, Cheryl Cosim po, narito ang update ukol sa ating magiging panahon. Magandang balita dahil nga ang Bagyong Henry ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, hindi na yan magdudulot ng pag-ulan sa atin. Pero kailangan po nating maghanda sa susunod na linggo dahil inaasahang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang isang super typhoon. Ito po ay parang si Karina, kung naalala nyo, ang super typhoon na Karina na nagdulot ng grabing pagbaha po dito sa ating bansa noong 2024. Si Super Typhoon Karina, hindi yan naglandfall, pero nagdulot nga ng sobrang lakas na pag-enhance nito sa ating hanging habagat. Kaya naging grabe yung mga bahang naranasan natin dito sa Metro Manila. Nasa mahigit 6 na milyon ang naapektuhang mga kababayan natin. Ngayon, ito daw super typhoon na papasok next week dito ay posibleng katulad ng bagyong Karina. So para i-explain sa atin yan, kasama natin ngayon ang ating weather specialist, resident weather specialist na si Alvin Pura. Okay, Alvin, napakalayo pa nitong super typhoon na ito at wala pa actually siya sa super typhoon category. Yes, Ano? Sige nga, pakita natin sa ating mga kapatid, nasaan na ba ito? Ito yung ating bansa, itong Pilipinas, nasaan ang bagyo? So, nandito yung dating Bagyong Henry. Ayan, si Henry. Palayo na yan sa atin. So, generally, this weekend, magiging maganda po ang panahon natin. In the next 2 to 3 days, lalong-lalo na sa weekend, hanggang sa susunod na linggo po yan. Early parts next week. Okay. Pero, dito sa malayong bahagi ng Dagat Pasipiko, nandito Okay. yung ating tropical storm. Ito Tropical storm yung na siya. circulation na to. Yes. Tropical storm na siya at may international name na Bobby. So, Ayan. Kung titignan nyo mga kapatid, ang layo pa eh. Diba? Asan yung Philippine Area of Responsibility? Etong guhit na to. Yes, So Sherry. napakalayo pa po niya talaga. Pero, okay, yung kanyang track, paano ba, Alvin? Since nabanggit yung napakalayo, Ma'am Cheryl, isa yan sa factor na nakikitaan natin na paglakas nito. Since napakalayo, ang tagal din ng oras na makakabuelo po yan at makakaipon ng lakas mula dito sa Dagat Pasipiko. Conducive o pabor sa paglakas ng bagyo yung ating condition sa ngayon. Mainit ang sea surface temperature, mahina yung vertical wind shear. Kaya inaasahan natin na posible pa nga itong magkaroon ng tinatawag nating rapid intensification. So, bago pa man yan dumikit or habang nandyan po sa may area ng Guam yan, nakikitaan na natin yan ng paglakas hanggang sa strong typhoon o malakas na typhoon or possible pa po, hindi natin inalis yung possibility na umabot yan sa super typhoon category bago pa man dumikit sa ating area of responsibility. Itong tropical storm Bobby. Okay. So, kailan tayo kailangan mararamdaman or lalapit ito? Sabi mo nga, papasok yan ng loob ng Philippine Area of Responsibility by when next week? So nakikita natin na ito ay kikilos generally west, northwestward. So bahagyang West, pakaliwa, northwest, pag ganun. paahon. By Monday, nandito na po yan sa may area ng Guam. Directly nakaka-apekto na po yan dyan. So pinakikita natin dito sa ating track na possible po yan na by Tuesday is malapit na sa ating area of responsibility. So late Tuesday hanggang early Wednesday natin nakikita yung posibleng pumasok sa ating area of responsibility. Sa ngayon, meron yung international name na Bobby. If ever makapasok na ng ating area of responsibility, ito po ay mabibigyan natin ng local name na Inday. Inday. So by that time, possible na nasa very strong typhoon o napakalakas na typhoon na po ito or possible din pong na nasa super typhoon category na ito. So, Alvin, kailan natin masisimulang maramdaman yung epekto nitong super typhoon? So sa ngayon, Cheryl, hindi naman natin ito nakikitang maglandfall pero medyo malawak yung kanyang circulation. So most probably, kahit umakyat po yan, mararamdaman po ang epekto niyan dito sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Pero kung mapapansin mo, Cheryl, meron tayong inflow ng hangin dito, itong mga kulay purple at may kalakasan po yan. Ito na yung ating habagat o southwest monsoon na kung saan if ever makapasok na itong tatawagin nating bagyong Inday, mula late Tuesday hanggang early Wednesday, ma-start na natin maramdaman yung epekto niyan dito sa western section ng Mindanao and then habang lumalapit pa itong bagyong Inday, western section naman ng Visayas and then western section Luzon. Mostly western section ng ating bansa. Pero since napakalakas po ng hangin na yan o malakas yung hila ng ating habagat, mararamdaman po natin yan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero mostly yung concentration ng ating mga malalakas o mas maraming pag-ulan is nasa kanlurang bahagi natin. Okay. Katulad po ng nasabi ko kanina mga kapatid, parang si bagyong super typhoon Karina, hindi siya naglandfall. Pero
malakas yung naging enhancement niya sa ating habagat. So parang masabi ba natin na parang katulad ng ganitong senaryo ang ating maramdaman? Yes, Cheryl, yung actual na dami ng ulan, hindi sa ngayon hindi natin ma-forecast yan or ma-estimate pa ng ganun ka-precise. Pero yung eksaktong dinaanan ng Bagyong Karina o yung area na pinuntahan ng Bagyong Karina is posibleng puntahan itong Bagyong Inday. Meron tayong general area dito. Para tayong isipin nyo meron tayong magic square dyan. Na kung saan, pag pumupunta nyo dyan yung ating bagyo, is nag-e-enhance ng habagat na tumatawid dito sa Luzon, na kung saan nagpapaulan sa Metro Manila. Gaya rin po ng Bagyong Hiner o ng mga ibang bagyo, dito po sa general area na ito. So pumunta dyan ng Bagyong Karina, although hindi naglandfall at hindi nga tumama, is nagpalakas ng habagat. So generally, dito rin papunta itong tatawagin nating Bagyong Hiner, na kung saan magkakaroon tayo ng medyo may kalakasang habagat na magdudulot ng malawakang pagulan. Well, mga kapatid, Huwebes pa lamang naman po. So patuloy namin kayong bibigyan ng update ukol sa kilos nitong possible na super typhoon na papasok po sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Thank you, Alvin. Yes, Yari. Patuloy lamang po kayong tumutok sa News 5 sa 1PH at 1 News para sa iba pang maiinit na balita.